Ayan. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating series, The Holy Spirit. Na-enjoy po ba natin ang ating pag-aaral? Privilege po ang makapag-aral tayo ng The Holy Spirit. Maraming salamat kay Bishop sa pagbibigay niya sa atin ng learnings at pagtuturo niya sa atin about the Holy Spirit. Ito po ang Holy Spirit topics. Ayan, makikita nyo po sa screen, hindi na po natin isa-isahin. Okay, ang ating oras. At ngayon po, ngayon pong araw ay ating pag-aaralan ang grieving the Holy Spirit. Na may naaalala ba tayo sa mga naituturo sa atin? Amen! Praise God! Narinig natin yan and we claim na si Holy Spirit sinil sa puso natin lahat ng mga narinig natin. So last week, si Brother MC, diniscuss niya the conviction of the Holy Spirit. Sabi, the Holy Spirit to confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ, to convince the believer of his righteousness even if he sins, to caution the believer that Satan is already defeated. Amen. Hindi ko na po isa-isahin to. Napakaganda ng paliwanag sa atin ni Brother Mark last week. Sa mga na-miss po ito, just go sa ating Facebook, sa ating YouTube, nandoon po ang message. Okay? Feel free to watch kung gusto nyo simulan mula sa umpisang series. Okay? Thank you, Lord. And now, grieving the Holy Spirit. So let's just commit this study. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Pinangunahan mo na po kami kanina, O God. Holy Spirit, you are in this place and you are in our hearts, Lord. And we speak, Father God, O you, through your name, O Jesus Christ, at sa pangunguna at pag-guide ng Holy Spirit na anuman pong mga salita ang ituturo at ibibigay sa amin ngayong araw, Lord. Papasok sa aming puso, Lord God, at may papamuhay namin. Ikaw magbigay ng revelation, ng illumination at pagbabago ng buhay because your word is alive and alive forevermore. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. Ang ating pong verse for today is from Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Andiyan ang salitang grieve. Ano ba yung sabihin ng grieve? Ang grieve po, sa salitang Grego ay lupeo. It is to make sorrowful, to affect sadness. Ang ibig sabihin lamang po nito, do not grieve, huwag nating palungkutin ang banal na espiritu. Okay? Huwag nating palungkutin ang banal na espiritu. Pointers lang. Actually, itong message na to, nung napakinggan ko, paano ba, sabi ko, paano ba hindi ako magmumukhang nagsisermon? Parang, don't do this, don't do that. Pero salamat sa Diyos kasi kanina yung spirit niya, ramdam na ramdam, puspos talaga tayo ng espiritu. Reminder lang sa atin na, hey, ako si Holy Spirit nandiyan sa inyong mga puso. And when we are weak, we are strong dahil si Holy Spirit na nagpapastrong sa atin. At kung ano hindi natin kaya, sinabi, di ba, surrender. And we believe that we surrender yung mga nakakainis na bahagi ng soul natin, yung isip natin, damdamin natin, yung will natin, sinurrender natin yan. At si Holy Spirit, sinabi niya kanina, hindi pa ako tapos. I continue to work in you for you to will and to do for my good pleasure. Thank you, Lord. Kaya ibang approach ko ngayon dito. Hindi na about condemning, no? Kundi reminders, okay? So, pointer number 1. Yes, can we grieve the Holy Spirit? Pwede ba natin palungkutin ang banal na espiritu? Di ba ang sabi yung banal na espiritu, He is the spirit of joy. He is the spirit of gladness. Ay, ibig sabihin nito ay si Holy Spirit maaring malungkot para sa iyo. Hindi para sa Kanya. Di ba, minsan ganun tayo, di ba? We feel sad about kung anong mangyari sa ating friend. Nawala ng pera or whatsoever. We feel sad for her, but we are not sad for ourselves. Si Holy Spirit, maaari siyang malungkot para sa atin. And yes, it's possible kasi we can grieve the Holy Spirit because Holy Spirit po is a person. Hindi po siya power, ha? Hindi siya air, hindi siya wind, hindi siya fire lang. Person po si Holy Spirit, persona sa Holy Trinity na may mind, may will, may emotion. Ang wala lang si Holy Spirit ay body. Diba? Para siyang tayo, diba? Mind, will, emotion. Wala siyang body, kaya tayo ang body niya. Tayo ang temple
of the Holy Spirit. So, posibleng mapalungkot natin si Holy Spirit kasi siya ay persona. Pangalawang pointer, grieving the Holy Spirit does not mean He is angry with you. Okay? Correction po yan. Kung baka may naisip tayo na, ang sama ng nasabi ko kagabi, patay si Holy Spirit, galit na sa akin. Reminder po, grieving the Holy Spirit does not mean that He is angry. Magkaiba po ang grieve, ang sad, sa galit, di ba? Minsan sad ka pero di ka galit. Di ba? Pwede naman yun. Minsan naman galit ka pero di ka sad. So si Holy Spirit po, hindi po siya galit sa atin. Ang Diyos ay hindi nagalit sa atin. Hindi na po galit ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi ayan, sabi sa Romans, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Hindi na po galit ang Diyos sa atin at kailanman hindi na magagalit ang Diyos sa'yo kung ikaw ay believer, kung ikaw ay Christian, kung ikaw ay born again, sapagkat tayo ay binigyan na ng kapayapaan ni Jesus Christ. Yung broken relationship natin na minsan tayo ay enemies of God, binigyan na tayo ng kapayapaan, reconciled na tayo, kaya tinawag na tayong children of God. Okay? Ang Diyos ay galit lamang po sa kasalanan. Tandaan, ang Diyos galit lamang sa kasalanan, ang tao ay damay lamang. Galit ang Diyos sa kasalanan, mahal niya ang tao. Pero dahil ang Diyos ay banal, kailangan niyang hatulan ng kasalanan at kung ang tao ay nagmamahal sa kasalanan, damay ang tao. Yun ang nangyari, pero hindi galit ang Diyos sa'yo. Wala siyang personal na galit. Okay, kasalanan lang. At yan nga ang naging resulta ng ginawa ni Jesus Christ on the cross. The finished work of Jesus Christ, pinaging dapat tayo, naging matuwid tayo sa mata ng Ama. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ, wala na pong pangil ang death, wala nang pangil ang kasalanan sa ating mga born again. Kung wala na kasalanan, ano pa ikagagalit ni Lord? Kaya kapag nag-grieve natin ang Holy Spirit, hindi ibig sabihin galit si Holy Spirit. Hindi po, okay? Naintindihan? Amen. Sabi pa dito, for God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. Yun ang gusto ni Lord, ma-save tayo through Jesus Christ at huwag tayong makatanggap ng galit niya sa kasalanan. Okay pa po ba tayo? Amen. Amen. And then number 3 pointer po, grieving the Holy Spirit does not mean losing your salvation. Pag tayo may nagawa, yes, maaring hindi kinatuwa ni Holy Spirit, siya'y nalungkot. Hindi big sabihin, mawawala na tayo ng salvation. Pinag-aaralan natin at naunawaan lahat ng mga nandirito sa GU that our salvation po is eternal, ha? So walang malilito ng ibang katuruan na kapag nagkasala, mag-iisip sila, ako ba'y saved pa? So pinaliwanag na po sa atin na ating salvation, ang kaligtasan ay eternal. Regalo lamang po iyon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Sabi, di ba? Sealed. Pinag-aralan na natin po yung symbol of the Holy Spirit, yung seal. Ang seal, ang ating banal na, ang ating spirito na minsang patay, na nabuhay nung tayo'y naging born again, may seal na po siya ng Holy Spirit. Kung saan nandun yung ownership, di ba? Pinag-aralan natin ng mga nakaraang linggo. Ownership tayo pagmamayari ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Okay? Ang spirit nating nabuhay, may seal, tayo'y pag-aari, tayo'y may authority, at tayo ay protected. Ang salita pong seal dito, sa salitang Grego, ay spragizo. Ang ibig pong sabihin dito ay seal with ownership, authority, protection, free from tampering. Kumbaga sa mga delata, hindi nakabukas. Pag may seal, sure na walang nagbukas. Okay? So, hindi po nawawala ang ating salvation kasi tayo sealed. Maging si Satanas ay hindi kayang galawin ng ating espiritong nabuhay. Amen?
And then, pang-apat po, grieving the Holy Spirit does not mean losing the Holy Spirit. Okay, kanina, hindi nawawala ang salvation. Ngayon naman, hindi umaalis ang Holy Spirit. Tandaan, kung tayo man ay mapalungkot man natin si Holy Spirit, hindi ibig sabihin aalis si Holy Spirit. Okay? Sabi po dito sa John 14:16, and I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you, kailan? Forever. Forever, di ba? Si Jesus Christ ang nagsalita nito. Another, sa salitang Grego po ay alos, ang ibig sabihin of same kind. Sabi ni Jesus Christ, I will ask the Father to give you another of same kind. Gaya ko, Diyos, gaya ko, powerful. Sino yung another? Si Holy Spirit. Kasi ang unang counselor ay si Jesus Christ, di ba? Mighty counselor. Ang another po si Holy Spirit. Ang advocate, ang ibig sabihin ay parakletos sa salitang Grego, ibig sabihin ay counsel of defense. Di ba? Pinaliwanag po sa atin ni Brother MC. Advocate po, legal counselor, di ba? Tagapagtanggol. Kung naunawaan po natin yan, sa heaven, sitting beside the right hand of the Father, meron po tayong unang counselor. Sino? Jesus Christ, kay Father. Dito naman, here on earth, may counselor din daw. Sino? Holy Spirit. Nanatili sa atin na kailanman hindi tayo iiwan forever. Kaya hindi maaring umalis si Holy Spirit. Sabi nga, forever He will help us and be with us. So, hindi maaring umalis si Holy Spirit. Bakit ganito? Nabasa ko kagabi sa Psalm. Di ba? Si David nagsulat nito. Psalm 51:11. Do not banish me from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Bakit si David mismo sabi niya, di ba, wag ako maalis sa presensya mo at wag mong alisin ang banal na Espiritu sa akin? Posible ba yun? Ayan na. Pag-aaralan natin at i-recall ang sinabi ni Paul sa kanyang protege na si Timothy. Sabi ni Paul, sabi niya kay Timothy, hey Timothy, hey Tim, study to show thyself approved unto God, a workman that needed to not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diba? Protege niya yan tinitrain niya si Timothy. Sabi niya, rightly dividing the word of truth. Hindi po tayo pwedeng basa-basa lang. Old Testament, New Testament, Old Testament, New Testament, copy-paste, apply. Kailangan po natin malaman kailan sinabi yung salitang iyon, para kanino sinabi, di ba? Kailangan nating malaman kung kailan at bakit at para kanino. Ganun pong pag-aaral. At kapag nagbasa po tayo ng Old Testament, kailangan laging in light of the New Covenant kung anong tinapos na gawa ni Jesucristo. Huwag tayo mag-explain lang ng Old Testament na parang walang naging pagpapakasakit si Jesus Christ on the cross. Tandaan, ang daming nabago nang nagkaroon ng New Covenant through the blood of Jesus Christ on the cross. So sabi, rightly divide the truth. Huwag basa-basa. Kasi naman po, sa Old Testament, the Holy Spirit came upon people only for a specific purpose and time and does not stay any longer. Okay? Kaya yung prayer na yun, prayer ni David, hindi na po applicable sa atin yan. Kasi sabi nga ni Jesus, forever to help us and be with us. Hindi na po applicable sa atin yung prayer ni David. So noon ang panahon, sa panahon ng Old Testament, ang Holy Spirit, come and go, come and go, come and go. Depende sa tao, depende sa purpose and time. Naunawaan? Ngayon, hindi na po ganyan, come and go. The Holy Spirit stays forever. Dati, nung paglabas ng mga Israelita from the land of Egypt, ang mga tawag po sa mga namumuno sa kanila ay judges. Okay? Yung mga nauna, judges. Makikita natin sa mga sample verses, dahil may time pa tayo, na ang Holy Spirit talaga ay pumapasok sa mga pinipiling tao. Sabi po sa Judges 3:9-10, but when they cried out to the Lord, yung mga tao, when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother. Si Othniel,
Siya ang nirise ng Panginoon who saved them. Now, the Spirit of the Lord came on him. The Spirit of the Lord came on Othniel. Okay? The Spirit of the Lord came on Othniel that he became Israel's judge and went to war. Okay? Si Othniel lang namulo, ang Spirit of the Lord ay pumaloob kay Othniel. Okay? Dahil siya ay naging judge, siya ay namuno sa mga Israelites. Meron din sa Judges. Kung hindi kayo familiar kay Othniel, narinig nyo ba si Gideon? Okay, meron din yan dito. Sabi sa Judges 6:34, then the Spirit of the Lord, ito na naman si Holy Spirit, came on Gideon, and he blew a trumpet summoning the Abiezrites to follow him. Okay? Si Gideon, nanguna rin po yan. The Spirit of the Lord came upon Gideon. And meron din ito, kung hindi kayo familiar kay Othniel, kay Gideon, baka naman narinig nyo si Samson. O yan, di ba? Sabi po sa Judges 14:6, the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore. Ano daw ginawa ni Samson? He tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. Walang sino mang tao siguro ang lalapit ng ganun-ganun lang sa leon. Hahatiin pa yung leon sa bibig. Diba? Kung hindi lamang through the Holy Spirit yan, the Spirit of God. Meron pa si Samson ulit sa mga sumunod na verse, 19. Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to Ashkelon, struck down 30 of their men. Diba? Siya, ang Espiritu ng Diyos ay pumaloob ulit kay Samson at siya ay pumatay ng 30 na kaaway, mga sundalo, maaari, di ba? And then here, Judges 15:14-15, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. Si Samson pa rin po pinag-uusapan natin. The ropes on his arms became like charred flax. And the bindings dropped from his hands. Finding a fresh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck down 1,000 men. The Spirit of the Lord came upon Samson this time. Panga ng donkey, panga ng asno. Ginamit ni Samson upang patayin ang 1,000 men. 1,000 kaaway. Diba? Sabihin natin, mga naunang verses, di ba? Yung dito, the Spirit of the Lord came upon him. Yung mga sumunod na verse, came upon him. Dito, came upon him na naman. Ilang beses pumasok, di ba? Ibig nga sabihin, the Spirit come, the Spirit of the Lord came and left the people, depende sa kanyang purpose. Okay? Kaya makikita natin, he really comes and goes. Eto na, si Delilah. Kilala natin si Delilah, di ba? Ang bahaging ito. After putting him to sleep, si Delilah, pinatulog si Samson on her lap. She called for someone to shave off the 7 braids of his hair. Kung alam natin ang kwento, yung lakas nagmumula sa hair ni Samson, di ba? And so began to subdue him, and his strength left him. Nung nabola-bola na ni Delilah si Samson, syempre, nag-give in na si Samson, nasabi niya ng kanyang sikreto. Ayan, pinatulog siya at ginupitan ng kanyang buhok. At sabi dito, ang strength ni Samson ay nawala. Then she called, Samson, Samson. Sabi ni Bishop, no? Samson, Samson. Samson, the Philistines are upon you. So si Samson, Samson, ito mga Philistines, mga kaaway mo. Mamang-maang pa siya, siya rin naman nagpagupit. He awoke from his sleep, si Samson ay gumising and thought, I'll go out as before and shake myself free. Kala niya, malakas pa siya, di ba? Parang okay lang yan. Diyan sila, 1,000 nga, napatay ko eh. But he did not know that the Lord had left him. Okay? So, Holy Spirit sa Old Testament, pumapasok, umaalis, pumapasok, umaalis. Pero napakalaking pagbabago dito sa New Covenant. Ito nga kay Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, kailangan ko umalis para maibigay ko ang Holy Spirit na mananatili sa inyo kailan pa man. Diba? Praise God. Eto pa, kanina judges, ngayon naman kings. Diba? Para talagang maniwala kayo na come and go. Kala mo, hindi na niniwala eh. Sabi dito sa 1 Samuel 16:13-14, so si Samuel took
the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Diba? Si David na po ang napiling maging hari, susunod na hari. Tas sabi sa 14, now the Spirit of the Lord had departed from Saul, and a spirit from the Lord tormented him. Okay? Si Saul ay ang unang hari ng Israel, si David ang pangalawa. So inanoint si David, ang Spirit of the Lord pumakay David at umalis kay Saul. Naintindihan? Amen. Praise God. Pasalamatan natin ang Diyos dahil tayo na sa bago ng covenant. Bakit nga naman natin pinag-aaralan? Yung pala, laki naman pala ng pinagbago eh. Dati come and go, ngayon nananatili. Bakit kailangan natin pag-aaralan ng Old Testament? Sabi nga, pag-aaralan ng Old Testament in light sa New Covenant, in light sa New Testament, in light sa tinapos na gawa ni Jesus Christ. Kasi parang yang diamond, di ba? Nabigay na sample na to ni Bishop and ni Jack. Ma-appreciate natin ang ganda ng diamond, ang kinang ng diamond, kung lalagay natin sa black velvet. Okay? Doon mo nakikita ang ganda. At dahil na pag-aaralan natin ng Old Testament, ay ganito. Ngayon natin na-appreciate kung gaano pala kaganda talaga ang New Covenant kung saan nandirito tayo. Imaginein mo kung nandun ako sa Old Testament, kumbaga sa office pa lang, wala na naman si Holy Spirit dahil magsusungit kunyari ako, di ba? Which is mahirap. So, sabi dito sa Hebrews, di ba? But now Jesus, si Jesus, ang ating high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood, for He is the one who mediates for us a far better covenant with God based on better promises. Ang Old Testament po, ang law, lalo-lalo na ang Old Covenant, hindi po para sa atin yun. Sabi nga, covenantless tayo. Dahil yung Old Covenant ay binigay sa mga Hudyo. Dito tayo sa panahon na to na buhay. Kaya tayo mas mapalad dahil ang natanggap lamang natin ay purely grace, grace, grace through the finished work of our Lord Jesus Christ. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God, maraming salamat po. Kaya naman, ang ating bigay diyan noong nakaraan, in Christ, I have the Holy Spirit forever. Diba? In Christ, I have the Holy Spirit forever. Thank you, Lord. Salamat po. Now, dahil dyan, pag-aaralan natin, how do we grieve the Holy Spirit? At sabi ko nga, pinaalala ni Holy Spirit na hindi pa ako tapos sa inyo lahat, hindi pa ako tapos sa'yo. Ako nagbabago sa puso mo hanggang sa soul mo, di ba? Kaya ito'y magiging reminder lang sa atin upang tignan-tignan natin, nasaan ba tayo ngayon? Baka nga ako'y medyo nawawala at nalilihis, di ba? How do we grieve the Holy Spirit? Paano natin napapalungkot ang banal na Espiritu? Ang ating verses ay iikot lamang po sa Ephesians 4:17 to 32. Amen. Una-una, bibigyan natin tayo ng 7 lang naman ngayong araw. How do we grieve the Holy Spirit? By living as non-believers. Okay? Living as non-believers, nalulungkot ang Espiritu kapag tayo'y nabubuhay na para tayong mga non-believers. Nung bago mo tinanggap si Christ, non-believer ka. Hentil ka, hindi ka naniniwala. Pero hindi na po tayo ganun. Ang sabi sa Ephesians 4:17, now this I say and testify in the Lord, that you must no longer, hindi po suggestion, okay? Must, tayo mga believers, no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. Hindi na tayo kailangan ganyan. Kung ganun tayo dati mga hintil, hindi na po tayo dapat ganun. Ang futility dito, ang sinasabi dito ay vanity, uselessness, pointlessness. Ano pa ba ang chine-chase natin ngayon? Diba? Sabi ni Solomon, vanity, vanity, vanity. Sa Ecclesiastes, vanity, vanity, meaningless, pointless. Ano ba bang chine-chase natin ngayon? Maari nung hindi tayo believers, sabi natin, ay pupunta ko ng UAE. Kasi hodang magtrabaho ako ng ilang trabaho dyan, magpapayaman ako. Yan ang goal ko, di ba? Pero now, iba na po, di ba? Iba na, believer ka na ngayon. Hindi na focus natin ay all about pagpapayaman. Ano ang goals
And ano ang priorities natin ngayon? Dapat po may nagbago. Ngayong believer na tayo, ha? Diba? Baka naman this time pwedeng arukin na natin, ano kaya ang greater purpose ko? Bakit ako napunta ng UAE? Ako, hindi naman magpayaman, ha? Malapit na umuwi. Ano ba? And I would say, dinala tayo ng Diyos dito upang i-equip. Diba? Busy tayo sa nasa comfort zone tayo sa Pilipinas. Dito, on our own. At napunta pa tayo sa GU. Ni-equip po tayo ng Diyos dito. Para pag nagkapamilya ka sa mga magkakaanak, alam nyo na ipoproduce yung family sa family of God. Diba? Para pag bumalik ako sa Pilipinas, ganun din ang gagawin ko. Diba? Hindi about pera. Kundi ma-spread mo yung salita ng Diyos. Naunawaan natin ang grace dito. Marami sa Pilipinas ang hindi. Ang tingin nila, wala na silang pag-asa. Sila'y to damnation na. Kasi hindi nila alam about the grace, yung finished work ni Jesus Christ. So dapat hindi na po ganun ang ating pag-iisip. Kasi ang futilities, vanities, uselessness, pointlessness, vanity, sa salitang Hebreo, hebel, vapor, breath. Baka kung anong mga pinaprioritize natin dito ay walang saysay. Para lang tayo naghahabol ng mga vapor dyan, nasa umaga na dyan, maya-maya wala na. Okay? Bilang mga Kristiyano, pinapaalalahanan po tayo, time to think about our goals, our priorities. I-align natin sa kung anong ultimate purpose sa atin ng Panginoon. They are darkened. Sumunod na verses po yan. They are darkened. Hindi tayo yan. I rebuke. Wala yan dito sa GU. Wala yan sa ating mga kapamilya dito sa GU. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of ignorance. Ang alienated, parang alien nga, to be shut out from the one's fellowship and intimacy. Yung mga non-believers, wala silang intimacy sa Diyos. Given, non-believers sila What about us believers? Kamusta ang intimacy natin sa Panginoon? Sabi alienated sila, wala silang intimacy from the life of God because of the ignorance. Ang ignorance, lack of knowledge. Wala silang intimacy kasi hindi nila kilala ang Diyos. Diba? Hindi nila kilala ang Diyos. That is in them due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Yan po ang unbelievers. Walang intimacy kasi mga mangmang walang alam sa Diyos. Diba? Dahil nagpapadala sila sa hardness ng kanilang puso, gagawin kung anong gustong gawin. Ganyan tayo maaring dati. Iba na nga po ngayon. Believer na po tayo, so kamusta ang intimacy natin sa Diyos? Diba? Kamusta? We are given 168 hours per week. Sabi natin, nag-church naman ako, Sunday, Lord's Day, 3 hours, 4 hours. Ano po nangyari sa 165 o 164 hours sa natitira ng buong linggo? How do we spend our time? Again, reminder si Holy Spirit hindi galit, hindi nagja-judge, hindi nagko-condemn. Pero si Holy Spirit ay nalulungkot. Because how do we spend our time? What we are outside this church is more important than who we are here inside the church. Ang bait-bait natin dito, on fire tayo. But paglabas na paglabas, kumusta tayo? Baka naman hanggang ngayon, tamad na tamad tayo magbasa ng Bible. Baka naman hanggang ngayon, nakatambay lang tayo sa Netflix. Hanggang ngayon, same pa rin yung pinapanood natin nung hindi pa tayo believers, patayan, di ba? Mga malalaspa and all. Di ba? Anong pinagkaiba? Hindi na ganun. Believers na po tayo, dapat may pagbabago. Again, we rebuke, hindi po nangyayari at mangyayari sa GU, Lord God, dahil ikaw ang nagbabago sa amin inside out. Maraming salamat sa Diyos. Kamusta ang giving? Ayan, giving tayo. Diba? Kamusta tayo? Baka naman yung giving natin, same nung kauna-unahan ka in-invite dito sa church. Christian ka, nagtatides ka? Hindi. Hindi naman required sa amin Okay, kamusta giving natin? Dapat po may nabago kasi kung hindi, wala tayong pinagkaiba nung unbelievers pa tayo. Reminder po sa atin ngayon
So maraming salamat, O Diyos. Ayokong manermon. Hindi naman tayo naninermon. Kasi nga, si Holy Spirit hindi magagalit. Malulungkot lang siya. Pag ang time natin, hindi natin naibibigay sa Diyos. Ang sabi dito kasi alam ni Holy Spirit na ang joy, you make known to me the path of life. Isipin mo, pinapaalam naman ng Diyos sa atin yung path ng buhay. Kung ano mga desisyon na dapat nating tahakin. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Alam ni Holy Spirit yan eh. Yung kakulangan sa atin, tanging ang Diyos lamang ang magbibigay. At yung mga desisyon na yan, tanging sa Diyos lamang natin makukuha yung tamang decisions. Kaya nga nalulungkot siya pag hindi tayo nagbibigay ng panahon at umaakto tayong parang mga unbelievers. Okay? And sayang din, sabi sa Psalm, and with you, Lord, is unfailing love, and your reward everyone according to what they have done. Sayang ang reward. Ang salvation natin, free gift. Pero si God is God of rewards. Ilang beses natin nababasa sa Bible about rewards. Rewards. Sa heaven, may rewards. Every good work, may rewards sa langit. Kaya, do not act as unbelievers. Number 2, we grieve the Holy Spirit by speaking lies. Bilis ng oras. By speaking lies, okay? Nalulungkot ang Espiritu, ang banal na Espiritu pag tayo nagsisinungaling. Nagsisinungaling po ba tayo? Hindi. Yan na, nagsinungaling na. Hindi. Di ba? Ang sabi dito, mga sumunod na verse, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Hindi na po bagay sa ating mga Kristiyano, sa mga believers, ang nagsisinungaling. Okay? Kung dating unbelievers tayo, okay lang. Pero ngayon pong believers na po tayo, hindi na po bagay sa atin ang nagsisinungaling. Ang sabi dito sa 1 Samuel, he who is the glory of Israel does not lie or change his mind, for he is not a human being that he should change his mind. Sa Samuel po yan, sino pong tinutukoy dito na glory of Israel? Si God. Diba? Si God does not lie or change His mind. Every time that we lie, eto ginagaya natin. Dito naman sa John 8:44. He has always hated the truth because there is no truth in Him. When he lies, si Satan po ito when Satan lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of all lies. Every time that we lie, it's like we are imitating the father of lies. Kasi kay God, walang lie. Diba? So, reminder sa atin, kung medyo nagsisinungaling pa tayo, reminder, wag na nating gawing habit. Kasi ang pagsisinungaling ay nagiging habit. Ang sabi dito, if you tell the truth, you do not have to remember anything. Hindi galit si Holy Spirit kung nagsinungaling ka kanina, pero siya'y malungkot. Kasi umahaba yung nguso mo, nag-iimbento ka. Kapag tinanong ka pa naman, nagsalita ka ng sinungaling, sa mga susunod niyan, rest assured, magsisinungaling ka na rin. Sa mga follow-up na questions, pagsisinungaling na naman yon, di ba? Sabi dito, ang kinaganda, kapag stick ka lang sa truth, hindi mo na kailangan tandaan ang lahat ng iyong mga sinasabi. Kahit tulog ka, pareho ang iyong statements. Amen? And tell the truth or someone will tell it for you. Ayan. Ayaw ni Holy Spirit mapahiya ka, sabihin sa'yo, Christian ka pa naman, sinungaling ka. Sinungaling to. Halatang-halata naman nagsisinungaling. Yung mga ganun, di ba? Halatang-halata naman nagsisinungaling. Ayaw ni Holy Spirit yan. Ayaw niya mapahiya. Kaya, hindi po tayo sinungaling. Tayo anak ng Diyos na pawang katotohanan lamang. Thank you, Lord, for changing our hearts. Salamat po, Panginoon. Number 3, how do we grieve the Holy Spirit? By being angry for a long time. Okay? Okay lang po maging galit. Magalit. Okay lang yan. Si Jesus Christ nagalit nung ginawang marketplace ang kanyang temple, di ba? Okay lang. Righteous anger, divine indignation, okay lang. Pero wag naman for a long time. Di ba? Wag mo nang pahabain. Anong gusto mo? Bakit mo pinahahaba? O, di ba? Sabi dito, sa Ephesians 4:26-27, ang bilis sa oras Be angry and do not sin. Kasunod na verses po yan. Be angry, okay lang. Sinabi naman, be angry. Hindi naman sinabing, do not be angry.
Malinaw sinabi ni Paul, be angry and do not sin. Okay lang magalit, basta huwag magkasala. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Diba? Ang ibig sabihin lang yan, prioritize. Pag nagalit, ang anger, dapat pinaprioritize na dinidil. Diba? Idil mo kagad, huwag yung kimkimin, che. Huwag nga hanggang pagtulog, kinabukasan, nire-rehearse pa natin sa isip natin kung ano yung kinagalit natin. Kahit na ang ganda ng umaga natin, nire-rehearse pa natin, ay kagabi nga, may nasabi to Diba? Huwag natin ganunin. Kasi binibigyan natin ng opportunity ang devil sa galit natin. At ang sabi pa ni Paul sa kanyang protege ulit na si Timothy, a servant of the Lord. Tayo po mga servant of the Lord. Must not quarrel, but must be kind to everyone. Okay? Be able to teach and be patient with difficult people. Tayo po mga believers, servants pa, especially sa church, hindi tayo nag-aaway-away. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa protection. Hindi tayo nag-aaway-away. Bagkus, kailangan, kung may pagkakamali, turuan. At maging pasensyoso sa mga difficult people. Kasi may mga tao po talagang komplikado. At may mga tao talagang difficult na i-handle. So yun ang paalala sa atin ni Paul. Diba? Huwag tayong magalit ng matagal. Kasi the danger of uncontrolled and undealt anger. Kapag lagi kang galit o pinapatagal mo yung galit mo, ang sabi dyan, health risk. Alam nyo na yan. Tignan nyo yung mga mukha, yung mga, diba? Pagka hindi ka galit, ang blooming ng mukha mo. Pag galit ka, parang may nabubong mga shadow dito. Ang dilim ng aura mo. Health risk po yan kapag lagi nagkikimkim at nagpapatagal ng galit. Sabi sa European Heart Journal, to, hinirap ko kay Bishop Tom, may pag-aaral na nirelease ang European Heart Journal na yung intense anger daw, yung galit ka agad, can increase the risk of heart attack and stroke. Okay? Ang galit ay pwedeng patasin yung syansa mong ma-heart attack at ma-stroke. The study found that within 2 hours of an angry outburst, galit na galit ka. Galit na galit ka. 2 hours na galit ka pa rin. Sabi dito, the risk of heart attack or acute coronary syndrome increased nearly 5 times. Galit ka? 2 hours na, galit ka pa rin. 5 times ka na pumuntik ma-heart attack. Diba? 5 times ang risk mo ma-heart attack. Kaya naman huwag pahabain ng galit. Inom-inom, tayo-tayo, lakad-lakad, hinga-hinga. Huwag patagalin. At ang sabi pa dito, uncontrolled anger, lagi kang galit, is often associated with mental health issues. Ay, bahala kayo kung gusto niyo yan. Mental health disorders such as intermittent explosive disorder, IED, or angry outburst. Gusto niyo magkaroon ng disorder, alagaan niyo yan. Di ba? Gawin yung practice. Konting bagay, kinagagalit. Di ba? Ang saya-saya natin, bigla kang tatayo. Ano nangyari dun? Yung mga ganun, no? Bigla kang tatahimik. Galit ka kagad yung hindi mo nakokontrol. Yung hindi mo kayang payapain mismo sarili mo. Galit ka kagad. Alagahan natin. Ganyan ang mangyayari sa atin. Bigla ka na lang sisigaw. Kakahiya. Di ba? Shame. Di ba? Kaya huwag alagaan at pahabain ang galit. Bukod sa health risk, relational problems. Alam natin yan. Sa Proverbs 22:24-25. Ang Bible na nagsasabi, sabi, do not make friends with a hot-tempered person. Patay. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared. Ingat-ingat. Di ba? Either ikaw ang sinasabihan, do not make friends, or ikaw ang pinatutungkulan ng verse na ikaw ang iwasan. Okay? Alin ka doon? Di ba? Sabi dito, ingat-ingat, huwag basta-basta magpapaka-close sa mga hot-tempered na tao, sa mga lagi nagagalit. Bakit? Na-adapt natin. Diba? Na-adapt natin yung ganyan. Ingat-ingat. O baka ikaw nga yan, or baka ako yun. Control your temper, for anger labels you a fool.
Diba? Control your temper. Yung mga temper po natin, medyo control. Dahil yung anger daw labels you as a fool. Nung sinearch ko, ano Tagalog ng fool? May ano doon, tanga. Diba? Meron doon, mangmang. Diba? Walang taong may gustong lagi magpalibot sa taong magagalitin. Para kang mangmang. Kumbaga, kasama mo sa restaurant. Maya-maya may kaaway na doon. Inaway na yung tawag nito, waiter. Diba? Kumbaga, ang saya-saya nyo gumagawa ng eksena. Kaya it's either ikaw nga yan or kung sinasabing mag-ingat. Kasi nakakahiya. Sinasabi dito, nagmumukha kang mangmang. At minsan nararanasan ko rin yan, yung tindi ng galit mo, sisigaw ka sa galit mo, at the end of the day, napapahiya ka. Parang, bakit ko ba ginawa yun? Para kang hindi ka nakapag-aral, parang hindi ka Kristiyano, di ba ganun? Kaya ang sinasabi dito, kailangan nating maging mapang-observe sa ating mga gawi, sa ating mga attitude. Kaya ang galit, huwag alagaan, magiging practice ang laging magagalitin. Amen? Reminder lamang po ito. Relational problems, health risk, ngayon naman, spiritual consequences. Sabi ng Holy Spirit, galit ka na naman. Galit ka na naman. Di ba? Ayaw niya nalulungkot siya kasi spiritual consequences po yan. Kagaya ni Moses. Ayan, di ba yan? Sa Numbers po, 28:10 saka 11. Ang sabi ni God kay Moses, take the staff and you and your brother Aaron, gather the assembly together. Speak to that rock. Yun lang sinabi ni Lord kay Moses. Speak to that rock. Kausapin mo yung bato. Before their eyes, sa mata ng mga Israelita, ng mga tao, and it will pour out its water. Yun lang naman sinabi ni God kausapin ang bato. Si Moses, siguro narindi siya sa mga Israelites kasi mga Israelites puro reklamo di ba? Puro reklamo. Sabi dito sa sumunod na verses, then Moses and Aaron gathered the assembly in front of the rock. Ayan na sila sa rock. And Moses said to them, listen now, you rebels, mga reklamador. Ayan, nagalit siya. Kumbaga, nadala siya ng kanyang emosyon. Listen now, you rebels, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his hand and struck the rock, not once, but twice. Yun. Kasi nga, siguro hyper si Moses. Gigil na itong mga Israelita na to talaga. Si Moses, mediator siya, di ba? Pag may kailangan Israelites, magdadasal siya kay Lord. Si Lord naman, magsasabi siya. Gigil na siguro siya sa Israelites. Sa sobrang gigil niya, galit niya, ayan, hindi siya nakakomply. Ang ginawa niya is, in-struck niya yung rock 2 beses pa, ibis na kausapin. Ano pong nangyari dito? Si Moses ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Okay? May spiritual consequences po ang ating mga galit. Okay? Kasi nababago ang ating mga pag-isip. Minsan hindi tayo nakakapag-isip ng tama kapag emosyon ang napapangunahan. Kaya marami na rin relasyon, kaibigan, kapatid, kapamilya ang nasira or nalamatan dahil lang hindi tayo nag-isip. Noon tayo'y nagsasabi, huwag nga magsasalita kapag galit na galit. Dahil hindi na natin nakakain pabalik ang salitang ating sinabi. Amen? Reminder lang yan. Siyempre wala naman yan dito sa atin. Thank you ulit, Lord. Thank you, Lord. Yan, sabi dito sa James. Kaya sinabi ni James, understand this. Hey, J.U. Pips, understand this, my beloved brothers and sisters. Tayo daw, let everyone be quick to hear. Para sa akin talaga to. Be quick to hear. Makinig ka muna. Be a careful and thoughtful listener. Makinig talaga, hindi yung para sabing narinig lang. Makinig ka. Be a careful and thoughtful listener. Slow to speak. Diba? A speaker of carefully chosen words. Slow to speak. Ingat-ingatan yung mga salita. Slow to anger. Be patient na naman, di ba? Patient, reflective, forgiving. For the resentful, deep-seated. Sabi, resentful, yung mga deep-seated, yung mga inaalagaan natin, yung mga nasa puso natin, deep-seated, kaibuturan ng mga inis natin sa taong yun. Anger of man does not produce the righteousness of God. Yung galit na nandito sa puso natin, it does not produce yung standard na behavior na nire-require ni God para sa atin.
So may standard na behavior. May behavior talaga mga Kristiyano at mga believers, okay? So wag alagaan at patagilin ang galit. And then, how do we grieve the Holy Spirit? We grieve the Holy Spirit by stealing and not being honest. Okay? Maraming isa ko dun. O, di ba? Stealing and not being honest. Sabi dito sa Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Kung sino mga nagnanakaw, sabi, di ba? Kung sino mga nagnanakaw, stop na yan. Pakakala natin ang pagnanakaw, pumunta lang tayo ng bangko, or may dinampot lang tayo ng pera. Ang pagnanakaw po, kung tayo hindi nagiging tapat sa kung ano yung binibigay sa atin. Pagnanakaw ng time. Diba? Ang sample ni Bishop, we are paid to work sa ating mga opisina ng 9 hours o 8 to 9 hours. Pero baka ano-anong ginagawa natin sa office. Diba? Yung 1 hour doon sa Facebook. Pagnanakaw po ng time yan. Hindi po nalulugod ang Holy Spirit dyan. Pagkukuha ng hindi natin gamit, kahit na ballpen, para sa kids naman di ba? Sa kids naman, hindi po talaga, di ba? Hindi sa atin. Paalam na lang, ipaalam. Pero kapag kinuha mo ng walang paalam, kahit gaano pa kaganda ng motibo mo, stealing is still stealing. At bilang mga Kristiyano, we are reminded, hindi na po tayo dapat ganun. Baka ideas, di ba we steal ideas? Sa office, may narinig kang ganito, magandang ganitong way ng report. Ikaw, gawa mo rin, inunahan mo na sa boss mo para ikaw yung mabida-bida doon, di ba? So lahat po ng hindi sa atin at kinukuha natin ng, alam mo naman kung sa'yo, hindi. Pag hindi sa'yo, gusto mo bang gawin sa atin yun? Kung anong ayaw mong gawin, wag gawin sa iba. Kaya sabi dito, wag mag-i-steal. Ayaw ni Holy Spirit na nag-i-steal tayo, walang magnanakaw sa mga anak ng Diyos. Amen? Under the law, stealing is a sin. So is under grace. What is the difference? Totoo naman. Binigay kay Moses, you shall not steal, di ba? Sinabi naman sa law. Ngayon din naman sa grace, talaga namang don't steal. Ang kaibahan lamang po, under the law, ang lahat na nagkasala ng pagnanakaw, pinaparusahan. At dito na naman na iba, ang covenant through the blood of Jesus Christ. Dahil under grace, ang mga magnanakaw ay pinapatawad at binabago. Diba? Because where sin abounds, grace abounds even more. At the goodness of God leads people to repentance. Yan pong pagkakaiba. Kaya tayo, hindi naman tayo under law. Bakit kung makapag-judge ka, kapal ng nito kinuha yung ganito ko hindi na binalik. Nangutang sa akin, sabi, bibigay sa katapusan. Wala na, hindi ko na matagpuan. Wala talagang ganan. Hindi ka na under the law. Kung under the law ka, singilin mo. Eye for an eye, tooth for a tooth. Pero under grace ka na. Si God nga, walang nakuha sa atin pero pinatawad tayo. Kasi si Jesus na, di ba? Ito paalala, under the grace po, na pagbabago ng grasya, ang itong mga kautusan na to, mga hindi nakakomply sa kautusan, ang grasya ang kaya magpabago. Sinong pinaka-good example? Si Zacchaeus, kilala po natin si Zacchaeus. Di ba yung maliit, padak na lalaki? Di ba sabi dito, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord," sabi niya, "here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Zacchaeus po is a tax collector para sa mga Romano. Galit sa kanya yung mga kapwa niya Hudyo kasi pwede siya magpatong Papatungan pa niya yung tax na kinokolekt niya, pahirap sa mga tao. Di ba, tinatanong-tanong niya si Lord, nung nakita niya dumaan si Lord, sabi niya, "Zacchaeus, baba ka. Pupunta ako sa'yo, sa bahay niyo mag-i-stay ako." Dahil nakatagpo ni Zacchaeus ang grasya ng Diyos, sinasabi ng mga tao, ano ginagawa ni Jesus dyan? Tax collector yan Sinner yan, di ba? Sinner yan. Pero ano ginagawa ni Jesus dyan? Kita mo, ang tao, ang mundo, talagang i-judge at i-judge tayo. Pero
Pero, sa grace ni Jesus Christ, ano sabi ni Zacchaeus? Sino ba naman siya para puntahan ng Diyos, di ba? Sabi niya, oh, Lord kalahati ng possession ko, ibibigay ko sa mga mahihirap. Sabi pa niya, kung sino man ang mga naloko niya, di ba, nakuhanan niya, ibibigay niya 4 times. Yun ang magagawa ng grasya ng Panginoon. Ganun ang kaya nga, sa giving na naman, babalik naman tayo sa giving, di ba? Iniisip natin na wala naman tayo, hindi naman tayo under the law. Yang tithes, binigay yan sa panahon ni Moses. Pero hindi, pag nagbasa tayo, bago pa dumating si Moses, si Abraham ay nag-tithes kay Melchizedek. 10%, ang ibig sabihin ng tithe ay 10%, bago pa binigay ang pagta-tithe sa mga Levites. Kumbaga para sa mga Levites, may tithing na po nangyari. Diba? Bago pa. At ito, hindi lang 10%. Napaka-generous nga ni God. 10% sa atin, 10% sa Kanya, 90% sa atin. Diba? Dahil kung talagang tayo naunawaan natin ang grace, hindi lamang 10% ang ibibigay. Overflow, gaya ni Zacchaeus. Pwede nga sabihin, balik ko na lang kung ano nakuha ko. Pero sabi pa niya, ibabalik ko 4 times. Yan ang nagagawa ng grasya ng Diyos. At yan ang minsan hindi natin maunawaan at pwede hindi rin maunawaan ng iba, blinded sila. Gracious naman si God di ba? Mag-grace naman siya Yun nga sinasabi, di ba? Pag naunawaan talaga natin kung anong grace, hindi lang ganun ang kaya natin ibigay. We can give even more because grace is greater than the sin and grace is greater than our weaknesses. Okay? So yan po ang nabago sa grace. Ang nababago, ang magnanakaw, ay nagbabalik at nagbibigay even more. How do we grieve the Holy Spirit? By speaking unwholesome talk. Diba? Wala naman yan dito. Babay tayo, diba? By speaking unwholesome talk. Nalulungkot ang Holy Spirit kapag walang saysay. Sabi dito sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Huwag daw nating hayaan na mga walang saysay. Unwholesome. Sapro sa salitang Grego. Rotten, corrupt, worthless. Ang ibig sabihin na unwholesome, nabubulok, corrupted, walang saysay na salita. Diba? Ano yung mga nabubulok? Ang mga nabubulok ay patay. Maaari tayong salita ng dead words. Diba? We curse people. Naku, wala na talaga. Ay, naku, Lord, patawad po, Panginoon. Pero ikaw pa nagbabago. Naku, wala na akong pera. Yan. Naku, wala na akong ganyan. Naku, paano na to? We speak yung mga ayaw nating marinig. Ang sabi, di ba, ni Lord sa Old Testament, I will do to you, certainly, I will do to you whatever I heard you say. Kaya huwag tayong magsasalita. Ingat. Bilang mga believers, dapat life. We speak life. Kaka-guilty rin kasi. Believer tayo. Sa opisina, may pinagdadaanan na, isa ka pa sa oo nga, anong gagawin natin? Isa ka pa sa lugmok na lugmok. Isa ka pa sa walang pag-asa. Pero sabi, do not speak such words na ratin. Dapat yung mga nagbibigay buhay lamang. Diba? Naunawaan po natin, speak life. And let there be no filthiness. Filthiness, sabi dito, extremely dirty. Sabi, filthiness, extremely dirty. Mga maduduming usapan, silly talk, mga foolish, mga walang saysay, or coarse, obscene, or vulgar. Yung mga medyo, mga obscene. Di ba? Kumbaga sa pelikula, parang mga censored na dapat. Joking, wala na dapat ganun sa atin. Mga Kristiyano, wala dito sa GU nagsasalita at mga nagjo-joke ng mga ganun, Yung mga under the belt, yung mga hindi na dapat naririnig sa atin yan. Yung mga pagjo-joke, mga usapan na ganyan, because such things are not appropriate. Anak ka na ng Diyos, sa'yo pa maririnig. Christian to. Uy, may pagsabi mo, mga cursing, pagmumura, nawala na sa atin yan. Diba? Praise God, thank you Lord. Nawala na sa atin yan. But instead, speak of your thankfulness to God. Watchful sa ating mga sinasabi dahil tayo naririnig ng ibang tao. Dapat hindi na tayo nagsasalita ng unwholesome
things. Lalong-lalo na ang chismis. Wala niyan dito sa church. Thank you, Lord. Wala dito sa church ang chismis. Hindi tayo dapat nagsasalita ng chismis. Sabi without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. Chismis pala talaga, nagpapastir up lahat ng mga away. Diba? Kunyari, hindi ka kakampi. Pero pag talikod, may sinasabi ka naman, in between ako wala akong sasabing masama. Diba? Pero may sinasabi ka pag talikod. Ayaw ni Holy Spirit yan. Pag ginawa mo yun, hindi ka naman kikidlatan. Hindi magagalit sa'yo si Holy Spirit, pero siya'y masasaktan at siya'y malulungkot para sa'yo. Dahil sinisira natin yung ating relationship. Kapatid pa natin, di ba? Wala pong mga magchichismis. Kaya ang Marites and Marisol, dapat hindi yan existing sa church. Ang Marites and Marisol, hindi po dapat existing sa church. Napaka-unfair pag-usapan ang isang tao, wala. Dahil wala siyang opportunity na ipagtanggol ang sarili. Character assassination po yon. Murder din po yon, di ba? Yung character ng tao, sinisiraan natin, murder. Character assassination. Kaya naman, kung may Marites at Marisol, dapat testifying the Lord. Diba? Testifying the Lord. Kung Marisol naman, nagsosoul winning. Amen? Kung may Marites and Marisol, babalik ta rin natin. Dapat nagtitestify kay Lord at nagsosoul winning. Kasi ang grace palaging dapat exceeding, di ba? Where sin abounds, grace abounds even more. And then, by being bitter and malicious. Okay? So sa church, wala po sa ating bitter and malicious, mga malisyoso. May sinabi itong kasama natin, iba na ng pakahulugan. Hindi naman ibig sabihin, may kasya sa akin. Hindi naman ganun lang yung mga malicious, di ba? Yung binibigyan mo ng kulay, ang bawat sinasabi sa iyo. Sabi sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, yung mga ampalaya, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Tayo mga Christians po, hindi na po tayo dapat bitter, hindi na tayo dapat ampalaya, at hindi po tayo malisyoso. Ano po ba signs ng bitter people? Ito ang signs ng bitter people. Laging galit. Konting galit. Na-assignan, ako na naman. Diba? Na-assignan, sa prayer net, ako na naman, che. Diba? Galit ka na kagad. Naiwan ako. Hindi niya ako sinabay. Diba? Tataksi na naman ako mag-isa. Galit ka na naman. Bitter ka. May pinangugutan ka. May galit ka sa puso. Condition of the heart, yan lumalabas sa action natin. Medyo examine po yung puso. Negativistic. Aray. Ayan. Yung mga bitter na tao. Paano na? Paano yan? February na. Darating na sila Visha. Paano yan? Ganito, ganyan. Paano yan? Paano na? Puro tayo negativity. So, bitter po yan, di ba? Bitter kapag lagi na lang negative ang nakikita mo at naiisip mo. Oo nga, sorry Lord Kasi imbis na nag-iisip tayo together na, anong gagawin natin? Pag may nag-suggest, ikaw naman, pero ano yan? Kumbaga may nagsasuggest ng mga pwedeng gawin, pero ano yan sis? Parang ano yan? Si Contrapelo. Yan, ako po, Lord. Thank you, Lord. Binabago mo kami, Panginoon. So yan, bitter ka niyan kapag negativistic ka, judgmental. Yun nga, judge ka sa iba, attorney ka ng sarili mo. Wala lang si kapatid, inuna pa kasi niyan, hindi talaga yung nagsisimba, 2 Sunday na yung absent. Ganun ba? Napaka-judgmental mo, baka may sakit. Diba? Judgmental ka. Absent na naman yan. Bakit kaya naging ganun siya? Kung kailan ganito na yung off niya, hindi na siya uma-attend. Bakit ganun, no? Kung kailan na-answer yung prayer niya, judgmental. Sabi ni James, who are you to judge your fellow? Diba?
Who are you to judge your brother? So judgmental, bitter daw din po yan. Suspicious, ayan na, lahat na lang. May mga masama kang iniisip. Oh, magkakaroon tayo ng love gift para kay ganito. Ano na naman yan, pastor? Anak ko, wala yan dito, Lord. Thank you, Lord God. Di ba? Kung ano iniisip, ano na naman yan? Ang daming mga nabubuong mga isip-isip. Makinig ka na lang. Ay, kung hindi mo kaya, edi wag. Pero wag ka nang magko-comment pa, hahawaan mo pa iba, o nga, no? Basta naman sabi na bahala ka dyan, basta ako magbibigay. Paano kung, sige na nga, sige, dalawa tayo hindi magbibigay, ha? Kasi suspicious ka. Skeptic ka palagi. Lagi ka may duda sa tao. Hindi man sa church. Lahat to, hindi lang sa church, maging sa labas. Sabi ko nga, mas importante sa labas, sa mga ka-office mate mo. Inisip mo, tinitira ka, sinisiraan ka, kinakrab mentality ka. Sasabi mo sa kabayan mismo. Di ba? Dapat hindi tayo ganun. Suspicious and unforgiving, ayan, marami tayo niyan. Sasabihin natin na forgive na natin, pero basta wag mo akong kakausapin. Basta wag mo ko i-add uli. In-add ka, naka-wait lang siya dun for, acceptance ng friend request, di ba? Pero na-forgive ko na siya. Diba nilaloko mo lang sarili mo, di ba? Unforgiving, marami sa atin dyan na unforgiving. Dito yung signs of bitter people. Ang sabi, nung hindi pa tayo Christian, okay. Kaso Christians na tayo, hindi na okay. Sabi, hindi na daw ito yung standard of behavior na dapat nililive natin bilang mga Kristiyano. Thank you, Lord, wala po niyan dito sa church. Thank you, Lord, at patuloy mo kaming binabago, Panginoon. Thank you, Lord God. Yan. And then, by being unforgiving, yun din yung isa, by being unforgiving, sa mga nagkikip-kip, ng mga taon-taon na, kumbaga wala na yung COVID, nagsimula sa COVID, kasi wala akong trabaho, umutang sa akin, hindi ako binayaran. Hanggang ngayon, wala na yung COVID, galit na galit ka pa. Kung may mga umutang nga, give what you can let go. So kapag hindi ka nabayaran, forgive. Kung kaya mo singilin, singilin. Pero kung talagang hindi, just forgive. Kasi hanggang kailan mo bibit-bitin yung galit. Kumbaga pakawalan mo na kasi every time na makikita mo yung tao, mag-stir up lang yung galit mo, di ba? So by being unforgiving, kasi sabi ni Holy Spirit, di ba? Yun nga, si God nga, hindi na nga galit sa atin di ba? Pinatawad na nga tayo ni Jesus Christ. Pinatawad na tayo ng Ama. So dapat tayong mga unang nakatanggap ng patawad, natututong magbigay ng patawad. Di ba nakatanggap, you give what you get. Be kind to one another. Tayo maging kind, mga GU family, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Kailangan po natin i-forgive at i-practice po itong forgiveness na to. Kasi tayo po yung mga imperfect people, minsan mas nagiging pa kasi natin yun parang nagiging reason pa natin na lalo tayo mainis na, Christian pa naman siya, ba't niya ginagawa sa akin yun? Pero hindi na dapat ngayon. Dapat, Christian na ako, kaya dapat mas forgiving ako. Dahil tayo yung mga imperfect people, kanya-kanya naman po tayo ng pinagdadaan ng sanctification. Ang sabi nga, yun ang maling-mali nating iisipin. Naisipin natin na hindi tayo kayang saktan ng kahit sino man tao. Kahit asawa mo yan, kahit magulang mo yan, anak mo yan, yung ibibigay mo yung trust mo na hindi ako sasaktan yan taong yan. Maling-mali yun. Ang trust na ganon na 100% binibigay lamang sa Diyos. Kay Jesus Christ lang binibigay. Dahil tayo bilang tao, nagkakasala at nakakagawa ng pagkakamali. Kaya naman, kailangan nating maging forgiving. Dahil ang unforgiveness, ang sabi dito, is only a toxic to you. Ang unforgiveness, it's like taking poison and waiting for other person to die. Okay? The more na nagkikip-kip tayo na unforgiveness, akala mo ginagawan mo ng pabor ang sarili mo, hindi na yan lalapit sa akin, hindi na yan makakautang sa akin, hindi niya na ako magiging friends, hindi niya na makikita kung saan ako nagpupunta, hindi na yan makakapagbenta sa akin. Ang totoo niyan, ikaw sa sarili mo, toxic yun. In-expect mo siya maapektuhan, pero ikaw ang unti-unting namamatay. Toxic po yan sa ating pagkatao, sa ating puso, ang unforgiveness. Kaya ayaw ni Holy Spirit niyan. Again, hindi tayo kikidlatan ni Holy Spirit pagka nakikita yung puso natin kasi we are as
Crystal, yung puso natin, kitang-kita niya kung nagsisinungaling tayo, kung anong mga laman ng puso natin ngayon. Hindi tayo kikidlatan ni Holy Spirit at hindi siya aalis, pero siya'y nalulungkot. At today, pinapaalala niya, sinurrender na nga natin kanina. Sinurrender na natin. Kaya thank you Lord. Salamat po. Ayan, how do we grieve the Holy Spirit? By living as non-believers, believers na po tayo, hindi na nag-a-apply. By speaking lies, hindi na yan, syempre, cross out. By being angry for a long time, hindi na pa ako galit, yan. By stealing and not being honest, ibalik-balik na yung mga kinuha, bawal na. Huling ano na yon, huling ballpen na yon, bawal na. By speaking unwholesome talk, wala mga marites, marisol bukod dun sa nagpipraise kay Lord. By being bitter and malicious, by being unforgiving. Yan po mga nagpapagrieve kay Holy Spirit. So dapat wala na po yan sa atin. So paano nang gagawin natin? Paano, Lord, ikaw naman po nagbabago sa amin. Sabi sa sumunod na verses, Ephesians 4:23-24, para maiwasan. Dahil nga ang soul natin ay sinasanctify. Ang ating spirito ang perfect. Ang ating spirito ang holy. Pero ang soul, ang isip, will, emotion, ay dumadaan sa sanctification. Diba? Binabago. Anong gagawin natin? Lord, alam ko na, mga ayaw mo pala yun. Ang sabi dito, and to be renewed in the spirit of your minds. Pagbabago ng isip. Kailangan baguhin ng isip ko anong mga gawin natin dati. Time to put it away. Diba? Ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa isip. What you think is what you say is what you do is what you become. So sa isip, doon na formulate ang lahat. Ang sabi ng Holy Spirit ngayon, na-remind na tayo, hindi na pwede sa mga unbelievers yan. Sanctification process, pero sanctification process, tayo may gagawin din. Renewal of mind. Diba naituro na si Holy Spirit gentle as a dove at hindi niya ipipilit sa yung kagustuhan niya? Ngayon, i-remind lang tayo na i-remind ni Holy Spirit. Nasa sa atin yan, sa pagre-renew ng isip, to put on a new self, yo. Che, believer ka na, hindi na ikaw yung dumating dito 10 years ago. Believer ka na. Dapat may nabago na sa aking mga gawi. Yung new self na to, yun ang born again spirit. It's either you decide sa soul side mo, or gusto mong mag-decide, tatayuan mo na ikaw ay born again na ikaw ay malinis na, ikaw ay righteous na, ikaw ay matuwid na. Mamimili ka doon, di ba? Ang sabi nga, kung alam mong ikay malinis na, iingatan mo ng sarili mong madumihan. It's either paglabas natin ng pito, feel natin ang dungis ko. Bahala ka maglakad dyan kahit putik-putik. Pero paglabas natin ng pito, sabi natin, puting-puti ako. Thank you Lord sa pagwawash sa akin. Iingatan mo na ngayon maglakad sa mundong ito para hindi ka na basta-basta nadudumihan. So sabi dito, to put on the new self, yung born again spirit natin na created sa likeness ni God, sa true righteousness and holiness. Tanggapin man natin o hindi, righteous and holy na po tayo sa mata ng Panginoon. Yun ang nakikita sa atin ni God every time He looks at us through the finished work po ni Jesus Christ, righteous and holy. Ngayon dapat natin ipakita sa ibang tao na tayo ay righteous and holy na nga. Therefore, be imitators of God as beloved children. Imitators in Greek word is mimetes, na ibig sabihin ay copy the action. Kung ano mga natutunan natin kay Jesus Christ na lahat naman na isulat and sana nababasa natin, copy kung paano, what would Jesus do sa bagay na ito. Copy natin, be imitators. Okay? Praise God. Kaya ang life application, basahin natin, di ba? Anong life application? Live as true believers. Don't lie. Be truthful. Don't be angry too long. Don't steal. Be honest. Speak life. Don't be bitter. Be happy. Forgive everyone. Amen. Yan pong ating life application. Now, allow me to end this, itong ating teaching for today
dito po sa word na to from Timothy. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, the victor's crown, Timothy, the victor's crown of righteousness is now waiting for me, which the Lord, the righteous judge, will give to me on the day that he comes. And not only to me, but also to all who eagerly wait for his appearing. Ang sabi ko nga, si God is God of rewards. Sabi ni Paul dito kay Timothy, na may victor's crown siyang iniintay at ibibigay ng Diyos sa kanya yon, di ba? Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat na naghihintay at umaasa sa Diyos. Di ba? Victor's crown. May isa pong mama na namatay. Napunta po siya sa heaven at siya ay binigyan ng kanyang victor's crown. Nakita niya, ginto, pure ginto. Pero walang mga gems, walang mga diamond. Ano gawin ko dito? And then later on, ang dami na pong mga lumapit sa kanya. Mga kakilala niya, hindi niya kakilala. Nagbibigay sa kanya ng gems. Bibigay sa kanya ng gems yung mga taong hindi niya alam na na-touch niya yung buhay. Mga pamilya niyang na-touch niya yung buhay, nagbibigay sa kanya ng gems. Hindi lagay po ng mamang yung gems sa kanyang victor's crown. And gaya ng mga elders, sabi sa Revelation, and they lay their crowns before the throne and say, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Yung mamang yon, sa mga nakuha niyang gems, nilagay niya sa crown niya, at inalay niya sa Diyos. The bottom line is, lahat ng ginagawa natin dito, at the end of the day, iaalay natin sa Panginoon. Wala tayong pagbabago, kahit sabihin natin, ang hirap naman gawin, Lord, na hindi magsinungaling. Ang hirap naman gawin, Lord, na maging forgiving. Pero lahat ng pagpapagal natin, may nabubuong mga gems para sa Diyos doon sa eternity. Na pag nakaharap na natin ang Panginoon, we will like be the 12 elders, 24 elders, sabihin natin na, Lord, ito po, gaano kaganda ng victor's crown ko. Lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ko, Panginoon, inaalay ko sayo lang. Lahat ng glory ay sayo. So ngayon po, maging hamon sa atin na huwag tayo mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon, tinapos na lahat. Receiver lamang tayo. Ang kailangan lamang natin ay patuloy na tayuan, na tayo patuloy na binabago ng Panginoon. Huwag mong susukuan ang sarili mo, Chi. Dahil ang Diyos never sumuko sa'yo. Nakakainis man na habang pinag-aaralan ko to, Lord, grabe yung sanctification ko, napakadaming kailangan mong baguhin at ituwid sa akin. Pero kanina, dun sa worship natin, nauna na ang Spirit. Shinawar niya na, binigyan niya na tayo ng presensya niya, di ba? Na maririnig mo yan. Pero pinapaalala ko sa'yo, ako ang kalakasan mo every time that you are weak. Kung kailan hindi mo na kaya, tingin mo, sumusuko ka na sa sarili mo, hindi ako sumusuko sa'yo. Dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At kailangan mo na lang ay lakaran kung ano ang will niya, at ang purpose niya, at ang plano niya para sa'yo while you're still here on earth. So maraming salamat po, Holy Spirit, O Diyos, and sa'yo, Panginoong Jesus, sa iyong tinapos na gawa doon po sa cross, O Lord. Kaya the big idea is, in Christ, I can imitate God. Amen? In Christ, I can imitate God. Hindi po imposible. Meron tayong helper in us, the Holy Spirit, who will help us para ma-imitate natin si Lord. Amen? Praise God. So yan lamang po, and glory to you, God. Magsitayo po tayo.